Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily news, talakayang siksik sa kaalaman, pati ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon,
or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Siyempre, gid lang niya ang nagtulod sa akon na mag-gulpi untat sa pagka-OFW, pagkasiman tungod sa pandemic. Doon nahadlok man ko at that time grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga bintanong nga kakao ang matamat na gadamo. Dito na ko nag-umpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig na una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang among mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito ko na-appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natunan. Aside from that, nga hindi gid ko nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kada dito man nag-umpisa ang akong love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal natin na doon napilitan lang, kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA, madamo na sila sa pangatag sa ako ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abunuman. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or even cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD,
of the Department of Agriculture Western Visayas. Dad's Farm received additional farm support and implements. HBCPV provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton tanan ng mga tagpalamati sa aton ng mga tumalanaw over Facebook Live and our through frequency sa aton radio station. Good morning and sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk, sa tanan naton ng mga agricultural technician, ang aton ng municipal agriculturist, subong man sa aton mga provincial agriculturist and city agriculturist, sa aton ng regional executive directors ng Department of Agriculture Western Visayas, Director Dennis Arpia, and ang aton duha the Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Zerlina B. Cuello, and ang ating OIC Director for Operation and Extension, si Director Maria Teresa Solis. Maayong aga sa aton tanan, and ginatamiyan mo naton ang katapos ng DA Western Visayas, ang aton mga attached agencies, kagaiban pagid nga nagabugo sa sektor sa agrikultura, isa kamayag nga aga sa aton tanan. Subong adlaw, panibagong episode, isa na naman ka information ang aton nga ipalabot sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga stakeholders, especially sa aton nga mga kauturan nga nagakuto sa mga kasapatan sa aton nga livestock industry. Mangin mapinuslanon gid kag mabinungahon ining episode. It's because mong kaupod naton ang next in rank veterinary quarantine officer sa Bureau of Animal Industry, si Dr. John Owen C. Hilario. Subong man makaupod naton ang Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6, si Dr. Pearl Joy B. Herawa. Maayong aga sa aton tanan ba? Pagtanamiya sa aton mga listeners. Yes, sir. Good morning. Sir Jan, good morning. And of course, on behalf of Dr. Nilo Pilingayan, Regional Tech Veterinary Quarantine Officer under Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Region 6. I am once again Dr. General Hilario, the next in rank in Region 6. And tiyatami akong tanan sa mayong aga. We are very glad to be here. We are very glad for this opportunity to present our regulations for the idea of our farmers who are for shipping their commodities. Yes, Doctor. Good morning. Thank you, Sir John. Thank you din sa taga-DA sa pagkakat ang kahigayunan sa amon sa mga aga na ma-share mo naman ang mga regulations ng sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Services Station 6 and mayong aga man sa tanan nato ng mga pagpalamti sa mga aga. Yes, story nga natin sa mga yung ginatawag natin na local shipping permit o kanang online sa Bureau of Animal Industry. So, natin na panangkot, ang mga sapat o klase ng produkto ang kalakip mga gakinhanglan kuhaan sa buy local shipping permit o kung ang atong LSP para sa aton mga viajeros o pasahero. Yes, sir. Siguro, sir, actually, the commodities that sir, no, covers sa issuance ng permit under the Bureau of Animal Industry, medyo damo siya. Yes. But I think we'll categorize into 4 na lang din para mas hapos tandaan sa mga tagpalamati. So number 1, sir, commodity number 1 will be live animals. Kadala ka sa mga weight, kasapatan, kinahanglan magkuha sa mga permit. Ikaduha, kung kadala ka sa ilang mga products, such as carne, such as itlog, or gatas, also na mga meat products and meat commodities na nakuhaan sa permit. And lastly, of course, animal byproducts. Magkamali pa animal byproducts, ano siya ang commodities or products from animals na ginatong makaon sa tas. For example, ilang mga skin, mga leather, ilang mga chicken lang habig, nga ginagamit sa buno. So those are the commodities na if you're planning to transport those commodities, kinahanglan din po kuhaan sa permit.
Yes, and ang next natin question, Doc, ano naman ang primary document o kung requirements, mga basic naman kinahanglanon na kung makakuha sa ISQ? Okay, sige. May tinatawag kita sir na the administrative order Mhm. 5/2019. At 2019, ang na siya sir ang guide namon kung mag-ship kita sa mga animals. So, una-una sa mga live animals natin, kung babiyahe ka mo sa mga dogs and cats, kundi mga baka, carabao, importante, mayara kita mga veterinary certificate kung nakuha nila sa licensed veterinarian. Ikaduha, sa mga meat and meat products natin, importante, may ara sila nga dala nga certificate of product registration from the Food and Drug Authority, and then may ara sila LTO or license to operate from the FDA. Sa mga carne naman, mga frozen meat man natin, importante, may ara sila dala nga meat inspection certificate from the National Meat Inspection Services. Kung ina nga carne is local source or di mga slaughterhouse na siya ginagawa or sa local supermarket. And importante, kung international man niya, halin ang karne, importante may ara sila dala nga certificate of meat inspection from the National Meat Inspection Services. However, sa mga meat naton, same lang na sila, CPR, kag-LTO from the FDA. And then, kapag ang client naton, may dala nga for pasalubong bin na less than 10 kilogram na for consumption, lang ng mga karne, importante may ara sila dala lang nga official receipts o kung di nila bakal ang cooked meat nila. And you mentioned din na ang online system mo. Ano naman ang ating proseso sa online submission sa mga dokumento sa BAI online system? Isang una, manual ang issuance natin local shipping permits. Kaya, pagkat sa office naman, bago na yung mga requirements, issuehan naman sa local shipping permit. Sa subong, bago na ang ating proseso, may ginatawag na kita nga online local shipping insurance system. Sa sino makaagi, hindi na magkato si client sa office na naman, as long as may ara siya requirement, ang secure, maski hindi na siya, kung may ara siya internet connection, maka-apply gid siya online. So may duha kita ka process ang ang account registration ang una nila nga step. So first step na importante may ara lang sila active email address and password. So log-in lang sila sa ndqsp.bai.gov.ph. I-fill in lang nila ang mga basic information kag send. Ang next step sina is ma-send na si BAI account confirmation. So, i-check ni client ang ila inbox sa ila email or sa spam nila. Dira na ang ma-click ang confirmation. Hindi padali ni BAI. So, once confirmed ang email, username, and password, ang third step na is ang application process. So, kadto kagihapon sa ndqsp.bai.gov.ph, i-log in mo ang imong active email account, i-register kagina, kag ang email password, and then, i-fill up natin ang mga basic information natin, kag ang mga shipping details natin. After sina, i-attach natin ang mga requirements na ginapangayo sa DAA 05, and then after sina is i-send the line natin. So, from there, mabato na sa system naman and kami sa BAI ang ma-review and ma-approve na dahil sa local shipping permit nila. And speaking of pag-approve, Doc, ano naman ang criteria sa pag-approve o kung pag-deny sa BAI 6 application system? Kung sa pag-approve sa atong shipping permit, importante, compliant na sila sa DAA local na ginapangalan ng mga requirements. So, pag-comply sila, approve sila. Once na ang mga cases na nagkakadinay ang ila application is, for example, kulang ang ila documents na attach. Ikaduha, sala ang na-indicate nila na shipping details, kaya sala man ang documents na in-attach nila, or probably may error sa documents, kaya expired ang documents na nag-attach. Ano na ang mga kaso na nagkakadinay ang ila application. And ano naman, Doc, ang mga tikang, for example, for some instance, kung may sala sa online application? So, once mabato na sa amon ng application kapag i-review naman, and nakita naman na may ara sila sala sa ila application, automatic, may ginatawag na return to sender. Ang application, mabalik kay client, and then may comments na siya sa BAI. So, for example, nag-ship kami sa dog,
And then sa documents mo, wala mo ma-attach ang veterinary health certificate at ang vaccination record niya, ma-comment lang dito si Bai, Okay. please attach your veterinary health certificate or the vaccination record. So kinahanglan si client, ma-comply na siya. And then, i-submit na liwat ang i-application para ma-review liwat. And speaking of time frame naman yung Doc, ano ang pagdidayon o anong time frame para sa pagproseso sa aplikasyon pagkatapos mga submitter sa online local ship system, yung online local shipment permit system? So, may kita 2 days na processing para ma-approve ang local shipping permit nila. Ang schedule for review and approval sa mga permit natin is from 8 a.m. to 2 p.m. So, kung gin-apply natin ang atong local shipping permit at 8 a.m., before 5 p.m. may ara na kita status ng atong local shipment LSP. So, si client, importante, ma-refresh niya yung portal para ma-check niya from time to time kung anong updates ang iyong local shipping permit. And then, kung may scenario na 5:30 na sa hapon na gin-apply ang iyong local shipping permit, ang review siya the next day na at 2 a.m. So, if ever si client na repeated ang iya errors, no, pagdamog siya sa lab during application niya, kami sa Bai Veterinary Quality Station, make sure natawagan lang naman ang client para hindi magbalik-balik ang iyang application kung makayo niya ang panantanan ng mga sila. So, from there, hindi nakalabuot sa 3 days, ma-issue agad siya sa packaging. And sa atin mga tagpalamatibok, paano naman sila nakakuha sa permit number o reference code para diin gamiton sa port o conformity? So, upon application client sa portal na to, ang reference code or ang permit number, automatic na siya gina-generate ni Bai sa system nila. So, ang aning na permit number, ang muna naman niya ang maging basihan sa mga veterinary quarantine inspectors natin sa tanan niya airports, kag seaports, nga pag-aagyan sa ila shipment. Kadang ila, i-make sure dira na ang basihan kung ang ina na permit is legit or hindi fake or hindi siya recycled. And once again, sa atong mga pagpalamatilo, listening sa atong mga personnel from the Bureau of Animal Industry. And sa next natin na question, Doc, speaking of reference code, na-mention natin kung ang permit number, ano naman ang dapat ihatag sa border control officer sa airport o kung puerto pag-abot, especially when we are talking about mga papeles, mga reference code o kung mga QR code? Okay. So, for example, si client, na-approve na yung permit na, makabiyasa na siya. So, sa tanan niya airport o seaport na akyan niya, sinangan sa send niya ang printed na local shipping permit na by Bai. And then, ang mga attached documents. So, ang kinanglan na kapag veterinary health certificate, kinanglan original din na siya. Ang mga meat inspection certificate, certificate of meat inspection, kinanglan original na. Ang mga handler's license, ang mga livestock handler's license, transport carrier, pwede o ang mga other documents, pwede kahit photocopy na lang. And may ara ba na, Doc, bayad para sa pagkuha sa mga permit online kung paano inibayaran? Okay. So, ang pakatandaan natin, ang Bai local shipping permit is free na siya, wala na siya bayad. Okay. Paano naman masunod, Doc, ang mga security protocols kag data privacy naman niya sa pag-upload sa nakabig natin mga sensitive mga information? Okay. So, when it comes to mga data na upload natin online, Bai make sure na secure lang natin data. So, nakatanan ang ating account, pero nga ating username, naka-embed na siya sa may system ni Bai. And then, si Bai, wala na siya gagamit sa mga open source na may Microsoft. And then, kaduha, may ara na siya, nakasubscribe na siya sa SSL na to make sure na ang website is safe, hindi siya ma-hack, hindi siya masudlad sa mga files. And then at the same time, may ara na sila ang ato ng mga Bai IT personnel, naka-sign na sila sa non-disclosure agreement na hindi nila pwede i-leak ang information and maging liable sila once ang amo ng information is magagawa. And then, Bai also invest millions of pesos para mapatahan ng firewalls ang ato niya website. So, let's assure niya ang ato ng shipper, ang atong data,
is protected by that. Yes, and ano naman daw ang mga protocol kung may mga preventive quarantine, inspection, o kung sampling sa sapat o kung produktong ginadala? Okay? Usually, sir, before the transport sa permit and permit, we have, of course, the requirement as mentioned in the first. Kaya pa lang nakita na kung ayan sila, compliant sila sa DAO number 5 ng 2008 na instrumental na issuances. So, kung okay sila nila, after that, mag-ship na sila, malabay na sa kanyang mga airports and seaports. So, paglabay nila, dapat ang mga documents na ipakita nila para ma-properly check sa ating mga veterinary quarantine officers and inspectors. So, the process nila, they will be checking not only for the documents, kung okay ang documents, but they will also be checking for the commodities. Kung commodities na is, I have okay, for meat natin, kung sound siya for kung fit for human consumption, kung animals natin is healthy. And ayan, kung ang documents na, kada itong shipment live animals or itong commodities na abi, consistent ang details. Kay kisa, although kisa pareho ang okay ang shipment, okay ang documents, kisa magkaiba. So those are the things that we are checking to make sure na compliant ang mga shippers and tapos safe man kag-healthy ang receive ng commodities from the region to sa destination. Paano naman Doc mo i-coordinate sa bayi ang impormasyon sa customs, you mentioned about customs, mga port authorities ka, airport immigration? Alright. Sana sir, depende sir actually sir sa ano sa concern natin. The concern natin is domestic or international. So it depends on which entity are we going to coordinate. Of course, no. Upon coordination with them are actually regular manasya. We have orientation. We have reorientation. We actually update them regularly kung may ano mga bago update sa ating regulation ta. Also, as I said earlier, kung depende sa concern, kung ayan, international siya or domestic. Normally, if pag-contain sa pag-agi, for example, kung dati sila sa airport, we'll be coordinating with the PNP-MCU or PNP natin sa airport and also the Civil Aviation Authority of the Philippines. Kung ano naman, kung malabay sila sa seaport, makoordinate kita with either the private port or the PPA, Philippine Ports Authority, and of course the Coast Guard as well, and atong PNP sa mga port as well. On top of that, if domestic ang concern, on top of those mga agencies, usually we contact with LGU. However, kung international naman siya, we coordinate as well with the what we call CIQ, or the Customs, Immigration, and Quarantine na group. Kasi those are our partners kung international naman. And ano naman ang proseso, Doc, mo, when you're talking sa removal o kung pag-extend sa online permit kung kulang pa ang validity? Okay. Ang pag-shipping permit natin is valid for 7 days. So, hindi na siya pwedeng cycle or magamit ng liwat. So, for example, in one day, magyaya ako kadto Guimaras, nakuha ako ng shipping permit ng Iloilo to Guimaras. Kapag kahapon, kung from Guimaras ako, mabalik ako Iloilo, kinahanglan magkawad ako liwat sa shipping permit from Guimaras to Iloilo. Ang mga requirements na gina-attach nila is kinahanglan bago man. Hindi pwedeng ma-recycle ang mga documents na attach nila. So, kuha naman sila sa bagong mga requirements. And talking about penalty or fines, Doc, ano naman ang mga penalty or fines kung, for example, magsala sa protocols pareho sa late submission of kulang na dokumento? Okay. So, for example, ara na sila sa seaport or airports and upon apprehension or inspection sa mga veterinary quarantine inspector natin and nakita na isa ka scenario abi is kulang ang inyong mga documents na nila. So, paghahatagan ka sa within 24 hours para ma-settle na yung mga minor violation na makahatag kami consideration. Pero however, pag ang inyong case is mga fake documents, gino-recycle ng documents, tamper mo ang documents, automatic na siya return to origin. So, return sa ginhalinan niya, ang amon magiging sanction nila. Or ang ina na return to origin, ikaw na mabayad sa shipper sa gastos mga pagpabalik mo ng animals. Pero kung hindi ka magsugot, hindi ka magbayad, di automatic kami nga veterinary quarantine officer, i-confiscate na naman, kag-dispose ang animals or products na na-apprehend namon. So, from there,
mga serious violation, like for example, upon inspection naman, nakita naman yung may sakit ang animals, although may mga documents siya, automatic confiscation na siya, disposal. Kaya kung may sakit ng sapat, hindi naman pwede i-release, kaya man na magiging source of maglagta ang sakit. And at the same time, kung ang mga karne, upon inspection natin, medyo mag-green na, or medyo damo, may molds na, or hindi na, nagbahog na, automatic confiscation and disposal ang among magiging sanction dira. So kung ikaw naka-commit ka sa various serious violation, ang among sanction na pwede na siya na mag-blacklist ikaw, hatag ka naman sa show cause order, and then pag na-prove na guilty ka, pwede ka mag-blacklist na ni VAE. So blacklisting, hindi ka na allowed to ship or to transact sa any transactions of your industry. So ano na siya. Once again sa ating mga listeners, online sa ating mga viewers sa Facebook natin, there you have it ang ating naging bisita subong from the Bureau of Animal Industry, si Dr. John Ruel C. Hilario, and Nessin Rank, Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6 sa Western Visayas. So naman si Dr. Pearl Joy Garawa, Veterinary Quarantine Officer, Veterinary Quarantine Station 6. Nalasin na lang mga doc, no, panugyan at mga advisory na lang sa ating mga pagpalamati. Yes, sir. Once again, thank you so much for this opportunity. And on behalf of Dr. Nilo Pilingaya, we would like to thank DA Raffis, and of course Sir James, and also our Sir Dennis Arpia, for having this opportunity to, of course, once again broadcast and update everyone sa the regulation naman as far as live animals and animal products is concerned. So, maraming salamat for this opportunity, and hope we will be aware and also will be able to be compliant lang sa regulation to avoid those violations mentioned earlier. Okay, thank you sa tanya pagpalamati sa buong aga. Kung may araw pa kamo dugang pamangkutanan, open did ang amon niya Facebook account. Pwede nyo siya i-follow pag i-like. Veterinary Quarantine Services Western Visayas. So, may messenger dira, pwede nyo makian ang inyong mga questions. Once again, sa ating mga tagpalamatig sa atong tanan na nag-aabdig sa sektor sa agrikultura, madamog din salamat. Sa sunod na episode, panibago na naman ang atong mga bisita. Ngunit ka-open natin ang pila ka mga personnel sa National Meat Inspection Service. Dahil bantayan natin sa atong masunod na episode sa ating programa. Sa lugar ko si John Candelario from the Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa atong tanan. There was a time when calamansi ruled the orchards of Guimaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of the small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang amon nga production sang kalamansi, syempre gamay kumpara sa subong kay sa unaya yang dapila pa man lang ka puno kag dayon ang amon nga mga bakal sa amon sang kalamansi amon nagyapon ang ginadala sa Bacolod kay ginadala sa Iloilo. Dayon nakita man namon nga daw nag-amat-amat ni siya namin ang income tungod nga daw damo naman ang nagabakal kay tungod nga damo naman sa mga production sang kalamansi diri sa Guimaras. Ti amo na nga mga processing nga production ti amo na nga daw na-expand kanina sang amon nga nga tanom kag nakita man namon nga
nami man ang income during sang peak season, tapos damo man ang nagabakal, di amo na nga maka-income man kami kag mabawi man ang among mga gasto sa abono kag sa patanom namon. Ang calamansi grower, almost na 7 years. Starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on goods, hands-on, tiyaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may technology bago nga technique nga mapabunga mo sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services, or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya San Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sang aton nga calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para nga sa ila mismo magahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sang problema nila, kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sang loan para nga ma-avail sa mga members sa maintenance sang ilang mga calamansi plantation, kag mahatagan man sila access sa market na kung sa diin may kita weekly nga cluster scheduling para sa baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka calamansi processor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, iya sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supplies ng kalamansi ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa mga kalamansi growers. Inspired yun sa akon sa pag-produce ng kalamansi, pag-process ng kalamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers nga pag mag-oversupply ang kalamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako nga mag-supply sa
school, sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig man sa akong income. Aside nga ang kabataan, makainom sang healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really nga needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific nga intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sang naka-reserve nga buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang himuon ng farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sang specific nga peste sa iyang calamansi, and then ang POAS is magakadto sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges nga ginaatubang sang aton nga calamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and F2C2 nga sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sang Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sang calamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, amo na siya man ang mag-cater sang other nilang nga supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLIMA project. That's one thing that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. No? So apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component, and the LGU is visibly being serious about this project, and I think it's just the right thing that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLIMA, BSWM created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So, the monitoring team not only provides, not only conducts monitoring, but also provides technical assistance. So, every month, from the national office, the visible team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support,
interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuoang 20 ektarya ng lupa mula sa barangay Agkokok. Sa dulo ng taon, lumawak ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuoang 21 ektarya. Kabuoang 41 ektarya para sa barangay Agkokok lamang. Yung bago po dumating yung CRM dito, sa amin dito, nagmamais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, mais lang talaga. Lahat. Wala ka nang iba makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag nilang konturing. 12 años na pangubalok. Isang una, paray, mais. Dapat lang na sa umaga, mais. Yung andag na, yung mga galing ang panawagan mo sa mga punso na mangiwag na ngayot, bulig ba kanda. Tumudang mga kaya nabilitasyon ay kung makatulog to doon. Muna yung bulig na sa pagkabuhay namin. Kaya kung may mga rinig na sa dawa at kaya mapiniga ito. Ang training nila, ako kumito sa mga aktoran ko po. Kung hindi mo ito, hindi lang nakita mo mula yung mga tanong iba tuwa ka. So, sundon mo ang kita mo. May kalapad-lapad na tanong ito sa akin. Ano na gano'n ya, pag alturan sa Santos, na tandaan ko doon, mga ginagturan namin ito ya. Na makabuligid ka mo ito mga tanong nanda. So, gusto ko ka, is-good na anda mo. Ang presada sa video karon. So, lain nga, sunod ka. Yung buligan kami sa pagtulog ba? Sa una, mga tanong, mga saging, mga kukulangan dyan. Dito ka rin, may mga prutas yung tanong, mga pinya, mga saging din, maridad doon saging. So, nag-aanwad may isipan mo, mga tanong naglugan. Nakikita mo ba na ang inyong kinaalam na gintudlo sa inyo sa karon makabulig ini siya o hindi ini siya makabulig sa mga para sa inyo? Makabulig ya. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumawak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuang 22.5 na ektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuang 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 ektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na ektarya. Ako naging OFW, naisip ko, alam mo sa Manila, wala kang area nga dako. So, ang naisip ko, magtanong. Kaya wala mo, dito, ginabakal ang tanan mo. Kaya nagtanungan ko, galing to, syempre, ang tanong ko, gulay na sang tanan, sang barangay. Ito naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko,
Kung gusto ako katanin, kung din ko gusto. Ano na gid ako, nagpursige gid ako. After ko mag-OFW, nabalik gid ako sa area ko. Ano na kahit pa paano, nakapundar ako sa concrete na balay. At least natapos ko na akong balay dito sa Manila. Mga ilang taon na, may nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tiyo ko nga nag-approach sa akin na basta gusto mo na mag-tanim sa mga produkto, mga fruities. Di sa akin wala naman problema kasi ako gusto ko magtanim. Di nabaton ko ang project sa SLRMA until wala gano'n naka-income na ako. Actually, ang na-income ko, dako na bisa na ibibig sa akin sa mga kinawala sa balay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako gid ang pasalamat ko sa SLRMA na amat-amat kasi siyempre hindi man gid ako ang gintao sa SLRMA pero amat-amat nag-iara na bala nga sa mga sake pero i-expand namon hasta na until sabihin hindi pa naman naubos ang 10 hectares na pero amat-amat lang kasi siyempre kung din lang tong sake lang to ang ginadugan namin sa area naman para namin naubos namin itong 10 hectares. Dako din sa nagulig sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Dako din. Actually, sa processing sa aming mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi, to juice. Dako dito sa naibulig kay actually gina-adapt ko, kaya ginahimo ko dito para sa mga bata, dako na bulig. Ang sa isa na, yung na tubig din sa akon, about sa contouring, kung gaano kalayo, kung paano nagtanong, paano mo maalagaan ng isang puno, like banana. Dako din na naibulig sa akon, kung saan mo makuha ng sake, saan gaano kadako, pila ka bulan ang sang saging, dako bigaya. Kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulig ko sa iba ang kaalaman ko nga. Willing ako na magtao sa kaalaman ko na natutunan ko sa SLRMA. Dapat ko na niyang gintudlo sa inyo. Dapat hindi mo na nga sa isip at sa puso mo dapat. Para na sa ulihi, i-apply mo sa inyo nga pangabuhi na kung ano yung natutunan mo sa gintudlo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taon kasi, syempre medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng content, bago sa pagpa-farm kasi may contour na, tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pagmamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inani sa konto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa pineapple ko nakapag po ako ng 15,000.
Sunod nun, sa banana, medyo lumaki ang medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kami mga trainings na So, ang naitulong nun sa akin sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, tsaka hindi mo sabihin na dahil doon sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang pro. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon ng project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan, yung bahay ko. Nakapagpatayo, malaking naitulog sa akin ng project namin kasi siyempre kung ibasin mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ko nakapagpatayo ng ganyan kalaking bahay. Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan. Kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Grateful good kami diri nga nag-abot ang project sa amat-amat, ma'am, nakabulig sa ilang pangabuhi. Makita na naman subong ang ilang sitwasyon sa amat-amat, ilang balay nga gaarasinso. Kay gabis man nami ma'am sa testimonya sa among nga farmer mo kay kada isa gina-interview namin. Nag-visit gina naman sila ma'am ako weekly. Ang amon niya nga BSWM monthly. So makita din naman ma'am ang improvement sa amon nga mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasaka na hipagtulungan. Well, first of all, ako nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And we are the one and have been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction ito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga nitong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Alcoco ay bumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and din yung iba nakabili na ng mga motorsiklo na pagpagawa ng bahay because yung idinulot ng kabutihan na ito sa mga muna. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM Department dahil po doon sa proyekto ninyo po, malaki pong tulong at saka pagbabago ng pamumuhay namin mag-asawa. Gaya ng dyan, kung nakikita niyo sa akin, maliit lang yung dyan, ma'am, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yun, nasa 10.4 lang yan. Pero ang income niyan sa isang taon, sasabihin ko siya, mahigit mga 50,000 yan. Ang income niyan. Maliit na nga yan, kasi yan kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga din yan. Basta marami po yun, ma'am. Malapit talagang pasasalamat ko sa BSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kaming natutunan, lalo-lalo na ako. Ako, ma'am, lahat na trainings ko na-apply ko yun. Lalo lang yung mga pumunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absorb ko yun tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya sabi ko doon, may pangarap din ako na sana gusto ko rin sana lahat ng farmer sundin at gagayahin yung project ni Michelle Learning, lalo na dito sa akin. Pag ganito, kahit konting area lang, kahit hindi umabot ng isang hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila,
sigurado ako malaking maitulong nun sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng Tapas ay patungo na sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako mo po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan kagad ang inuna ko. Now, let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa. Madalas kami nakikipag-meeting, kaya pinakausap ko itong mga farmers. At ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim. Okay, at dito ko ibinubuhos ang aking malalaman at pasalamat ako at nandiyan yung aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one, unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita niyo naman siguro ang resulta na from nothing, we were able to develop something. Okay? And hindi kami titigil hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible ito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi lamang binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal ng pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga nagsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.